Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat mga kababayan. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Ito po, komentuhan na po natin mga tambay, ito pong pahayag ng ating Vice President Sara Duterte mga tambay. Ayon po sa kanya ay iniintay na lang daw po niya na siya po ay ipakulong o makulong mga kabayan, dito po sa administrasyon dahil po sa mga pinagagawa po nila sa kanya. At dito po, maliliwanagan po natin kung ano po mga dahilan. Bakit daw po siya pilit mga tambay. Siyempre alam naman po natin pilit pinababagsak po ang ating Vice President. Hindi po ba? Lalo-lalo po ang mga sinasabi pong kung ano-ano pong issue at paratang na hindi naman po nila mapatunayan dahil hindi naman totoo. Hindi po ba? Pakinggan na po natin ang ating Vice President. Actually, ma'am, inaantay ko lang kung kailan nila ako ikukulong. But apparently hanggang ngayon, hindi pa rin nila mabuo-buo talaga kung ano yung strategy nila, paano nila ako ikulong. Dahil wala talaga silang ebidensya ng maling ginawa. Hinihintay na lang kung kailan makukulong. Ito ang matapang na sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kung natatakot ba ito na baka kasuhan siya ng pamahalaan dahil sa pagpapakita ng suporta ng kanyang opisina sa mga inihandang anti-corruption protest. Pag-amin ng Vice Presidente, dumating na siya sa punto na naghihintay na lamang siya kung kailan siya huhulihin ng administrasyon. Kaugnay ito ng mga nakasampang kaso laban sa kanya dahil sa umano'y pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Subalit ayon sa Vice Presidente, hanggang ngayon hindi pa rin umano mabuo ng administrasyon ang strategy nito para siya ay maipakulong dahil wala naman talaga silang ebidensya ng anumang maling ginawa ni VP Duterte. Kabilang sa kasong inaasahan niyang gagamitin laban sa kanya ay ang isinagawang rally noong September 21. Actually ako, meron din akong pending open investigations sa inciting to sedition and grave threats. Wala ako sa September 21 na rally. Iba yung sa akin. But it's the same case, inciting to sedition. And I think it's an open investigation until now. Ginagamit nilang panakot. Dagdag pa nito, hindi rin siya natatakot kay Ombudsman Crispin Boying Rimulya na kasalukuyang nire-review ang mga reklamong inihain laban sa Vice Presidente. Kabilang ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng kanyang opisina at ng Department of Education noong siya pa ang namumuno rito. Hindi na rin umano natatakot ang Vice Presidente kung tuluyan siyang maipakulong dahil nakahandaan niya siya sa kung anong posibleng mangyari sa kanya. Samantala, kaugnay ng inisyu na warrant of arrest ng ICC kay Senator Ronald Bato de la Rosa, inamin ni VP Sara na totoo naman po, nag-alok naman po ang ating Vice President ng Legal Counsel kay Senator Bato. Yan po mga tambay, ang komentuhan po natin, ito pong sinasabi po ng ating Vice President na iniintay na lang daw po niya na siya po ipakulong ng administrasyon po ng tinatawag pong bangag o mano. Mga kabayan, kaya lang daw po, hindi pa nila mabuo ang senaryo. Hirap na hirap silang buuin dahil nga naman hindi naman totoo lahat ang binibintang at paratang. Dahil alam naman po natin pare-parehas na dinadivert lang po nila. Kailangan po kasi nilang pagtakpan yung lumutang po ngayon. Lumutang na po Pinangalanan na po ni Saldico ang mga ulo ng sinasabing systematic at syndicate corruption sa ating bansa. Hindi ba? Ginawa po sindikato ang pagnanakaw nila umano. Pinangalanan na po at daan-daang bilyon po ang sinasabi din ni Saldico na talagang sila mismo ang naguutos at nagpapagawa dahil siya po'y isa lang po siyang utusan nila mga kabayan. Pero sa kabila ng utusan din naman si Saldico, ay isang damukal din naman po ang ninakaw niya. Umano, pare-parehas po silang magnanakaw. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, tama po sinabi ng Vice President na napakarami pong pilit ginagawa at gawa-gawa po na pilit na siya po ay pinagbibintangan kung ano-ano mga sari-saring bintang para po sa kanyang pagpapabagsak. At yung sinasabi ngang baka siya
ay ipakulong pa na administrasyon. Pero ngayon po, malabo po mangyari yan. Sa panahon po ngayon, bumabaliktad na po ang sitwasyon. Lumalabas na po ang karma. Ang karma nila umano ay lumalabas na po, mga kababayan. Kaya yung sinasabi po ng Vice President ay pagka ngayon po siya ipakukulong, baka lalo po magkagulo ang ating bansa. Ipakukulong mo yung walang kasalanan, tapos yung mga may kasalanan, mga magnanakaw ang magpapakulong sa walang kasalanan, ay hindi po katanggap-tanggap yan na ipakulong mo ang Vice Presidente. Samantalang sila ang nasa issue at talagang marami nagpapatotoo. Grabe ang ginawa nilang korupsyon sa ating bansa. Talagang trilyon, daan-daang bilyon, ha? Bilyon! Trilyon ang pinag-uusapan, mga kababayan. Tapos dito mo lang dadalhin sa Vice President. At nung panahon ng Vice President, napakarami niya nagawa sa DepEd. At sa kabila nun, napakarami niya pang naimbestigahan na ginamit niya ang confidential fund. Kaya nga nalaman niyang napakaraming korap. Pati ang grupo ng CPP and PNDF ay nalalaman niya kung sino-sino. Hindi po ba? Kaya nga po pinupuruhan siya. Samantala ngayon, ano po ba ang DepEd ngayon nung iniwanan niya? Ano po achievement? 22 classroom sa loob ng isang taon. Matatapos na po ang taon, ang achievement nila. 22 classroom sa buong Pilipinas. Yun lang. Sige nga. Pero wala po silang yaw-yaw dyan eh. Pero dito po natin dalhin mga kababayan. Dito po sa ginagawa nila sa Vice President. Kaya nga po itong ating Vice President, dahil nga wala po siyang ginagawa na masama at hindi po siya korap na politiko na sa sinasabi nila ay korap. Kasi kung talagang korap po, kung lalagyan po natin ng logic, kung talagang korap ang Vice President, matagal na po yan natanggal sa kapangyarihan. Lalong-lalo na po, sila yung makapangyarihan ngayon. Di ba? Sila yung nasa kapangyarihan eh. Mas higit ang kapangyarihan nila kisa sa Vice President na spare tire lang ng Pangulo. Hindi po ba? Kaya nga, kung lalagyan nga, mahilig sila gumamit ng logic eh. Kung lalagyan mo ng logic, kung talagang korap ang Vice President at magnanakaw, sa tingin nyo, tatagal yan na 1 taon? Matagal na na-impeach yan. Palibasa po kasi, logic, hindi totoo. Kaya nga tama yung sinasabi ng Vice President, napakahirap nilang gumawa ng gawa-gawang ebidensya na hindi totoo. Hindi po ba? Ang Vice President po ay detalyado po, dokumentado po. Kaya nga pagdating sa COA, walang masabi ang COA na ang Office of the Vice President ay corrupt. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya nga po, yan lang po ang pagkukunan mo dyan eh. Bakit tumagal ng tumagal at ginamitan pa nila ng isang damukan na pera? Kung totoong corrupt yan, kung totoong corrupt ang Vice President, sige nga, bakit po inubusan nila at binadgetan nila ng isang damukan na pera? Yung impeachment nga lang ginawa sa Kongreso, ano po ang umugong na issue dyan? Hindi bababa sa 120 o 150 million pataas umano ang nakakuha o nalagyan ang mga opisina ng mga pumirmang congressman representative. Hindi po ba? Kung totoong korap ang Vice President, bakit kailangan mo manuhol? Bakit kailangan mo manuhol? Kung korap ang Vice President, sige nga, manunuhol ka ba? Grabe, di ba? Kaya nga, doon pa lang sablay na eh. Alam mong sila ay gumagawa lang ng paraan kasi nasa kanila po ang totoong korupsyon. Yun po ang totoo. Sila po ang totoong mga magnanakaw umano. Di po ba? Nakita nyo po, hindi pa nag-iimbestiga ang Vice President sa kanila dahil wala pang kapangyarihan ang Office of the Vice President para sila imbestigahan lahat. Pero kusa na pong lumalabas ang mga tao na sangkot, may kagagawan, kasama doon sa systematic, hindi ba, na korupsyon na ginawa nila. Sila na mismo ang nagsasalita para sa atin. Hindi po ba? Katulad po ni Saldico, siya na mismo ang nagsalita doon sa mga boss niya na hindi ako ang tunay at talagang ulo ng korupsyon. Meron ako mga boss
yung mga boss na hindi kayang baliin ang mga utos ng boss. Ang utos ng hari ay hindi mababali. Ayon kay Saldico. Hindi po ba? Pero tamang-tama naman yung sinabi ng Vice President. Ano sabi ng Vice President? Kung talagang gusto mo maipakulong ang magnanakaw, sumama ka nang magpakulong. Di po ba? Nung nakaraang araw? Kaya malabo po yan eh. Kung ngayon nila ipakukulong ang Vice President, pipilitin nila na ipakulong lahat ang sinasabing nagpapahayag ang malayang demokrasya sa ating bansa. Ipahayag ang ginawa nilang korupsyon sa ating bansa. Aba, ano yan? Ano na yan? Martial law? May martial law na ba sa ating bansa? Na bawal ka na magpahayag ng katotohanan? Sige nga. At saan naman napunta ang pera ng taong bayan? Para sabihin mo walang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Saan napunta? Ano ang natapos? May natapos ba? Kompleto bang natapos ayon doon sa binadget nila? Di po ba? Yung 5,500 flood control pa lang hinahanap ng taong bayan. Dahil ginastusan ng taong bayan yan. Wala silang maipakita. Kaya nga po mga tambay, bilang na po kasi mga araw nila. Kaya yung sinasabi ng Vice President, mga bayan, pwede nilang gawin yon kasi ipit na sila eh. Pagka kasi ipit ka na, gagawin mo na lahat. Ipit ka na eh. Pwede mo nang gawin lahat ng kasamaan sa kalaban mo. Katulad sa Vice President, pwede mo rin gawin yan dahil ipit ka na. Pero nahandyan naman po ang taong bayan. Pagka ginawa po nila yan at dahil ipit na sila, mga bayan, magre-react naman po ang taong bayan. Hindi po ba? Lalo ngayon, sila yung pinatutukuyan na hari ng mga hari ng mga magnanakaw umano. Tapos yung hindi tunay na magnanakaw, ang ipakukulong mo, delikado sila. At mga kabayan, delikado na rin po sila dahil sunod-sunod na po ang pag-aaklas ng taong bayan sa kanila. Maglalabasan na po ang mga Pilipino. Tayong mga Pilipino ay maglalabasan na po. Lalong-lalo po ngayon, hindi na po nakatiis si Saldico. Nakonsensya na po si Saldico dahil nga naman trilyon ang ninakaw ng mga magnanakaw sa ating bansa. Pero siya lang po ang iniipit at sinasacrifice ang kanyang pangalan. Kaya hindi na po siya nakatiis eh. Nagsabi na po siya ng katotohanan. Kaya lang po ang malungkot lang po mga kabayan. Buhay ni Saldico ngayon ang nakataya. Dahil ang binabangga niya po'y pader. Pader! Hindi po ba? Meron pang First Lady dyan. Merong Commander-in-Chief. May dating Speaker. At syempre po, lahat pa ng nasa baba dahil napakarami pong sangkot na magnanakaw. Meron sa Kamara, meron sa Senado. Hindi po ba? Kaya marami pong babanggain din dyan si Saldico. Di po ba? Kaya nga po dito po sa pahayag ng Vice President, mga kababayan, dalawa lang po ang senaryo dyan, mga kababayan. Pagka po pinakulong nila ang Vice President, lalo na po, madadali na po sila, mga kababayan. Kung ipakulong nila kinabukasan yan o itong linggo na ito, mga kababayan, ay lalo po sila para po silang nagtampo. Nagtampo po sila mga tambay. Yung sinasabi nga po na yung makasalanan, siya pang maghahari, hindi po ipag-aadyayan. Dahil nga po ang kasalanan po nila ay nabubunyag na ngayon. Hindi pwedeng maghari yan ng pangmatagalan. Never po maghari ang kasamaan ng napakatagal sa ating bansa. Dahil lahat po ng bagay, yung sinasabi naman po nila, tumagal naman daw po yung tatay. Pero nagkaroon naman ng katapusan eh. Hindi po ba? Lahat po ng kasalanan ay may katapusan. Hindi po ba kahit sabihin nila nagtagal daw yung tatay? Hindi po ba? Nagtagal. Pero nagkaroon din po ng katapusan. Pero ngayon po, kasi po nung panahon po nung tatay niya, wala naman po social media. Kontrolado po lahat. Kaya po tumagal. Kontrolado po lahat, pati media. Media lang po at dyaryo. Hindi po ba? Radyo ang kukontrolin nung panahon pong yon. Pero po ngayon, makokontrol mo na ba ang taong bayan ngayon pag nagnakaw ka? Sige nga. Lahat po ng tao ngayon nagsasalita dahil may social media na.
Sige, paano mo kukontrolin yun? Sige nga, makukontrol mo lang yung mga tao na kaya mong bayaran. Pero yung hindi mo kayang bayaran, malabo mo makontrol yan. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya iba po ang senaryo at sitwasyon nung tatay niya at sa panahon niya ngayon. Hindi po ba, malabo na yung sinasabi po na mangyari pang muli na tumagal siya ng 21 taon o 20 taon sa kapangyarihan. Dahil iba na po ang panahon ngayon. Hindi na po bobo, tanga at nagpapaagago ang mga Pilipino ngayon. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya yan po, mga tambay, ang sinabi po ng ating Vice President, mga kababayan, malinaw na malinaw po dahil siya rin po ay nag-iintay po ng mga sinasabi investigasyon nila dahil sinakasuhan din po siya ng mga sedisyon at kung ano-ano pong pagpapabagsak sa kanya. Hindi po ba? Kaya po, kaya nga ang Vice President ay nag-iintay na lang naman. Iniintay na lang naman kung kailan po siya pababagsakan nito, pakukulong. At never siyang matakot kay Boying. Bakit ka naman matatakot kay Boying? Hindi po ba? Dapat nga si Boying ang matakot sa'yo, Vice President. Dahil si Boying po ay may karga-karga rin. Hindi po ba? Hindi pa naiimbestigahan ang karga-karga ni Boying. Darating po ang panahon, maiimbestigahan po yung 2 Rimulya na yan. Hindi po ba? Lalong-lalo po yung issue ng anak niya na napakabilis. Wala pang 3 buwan, nakalaya na. Mga kababayan, napakarami rin pong sasagutin at iimbestigahan niya si Boying. Hindi po ba? Kaya po, mabuhay po kayo, Vice President, at lagi po kayong mag-iingat. Dahil po ang mata po ng inyong kalaban at ang mata po ng masasamang politiko at mga demonyong politiko ay kayo na lang po ng kayo ang hinahanapan po ng kasiraan at pilit po kayong pinababagsak ng mga walang yang iyan. Umano, mga kabayan. Lagi po sana kayong maingatan, mga Vice President, at lagi po kayong gabayan ng ating Panginoon. Ingatan po kayo. Muli po, mga tambay, maraming salamat po sa ating Vice President at maraming salamat din po sa inyo sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. At yung panalangin at dasal po natin sa ating bansa ay sana po magpatuloy ang maganda pong nangyayari na natutuklasan na po. At sana po ay malapit na po ang kawakasan po ng mga masasamang taong ito na nagpakawalang-ya at nagpakademonyo sa ating pera at sa kanilang paglilingkod. Sana po ay mawakasan na po sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal nyo. At syempre po yung dasal po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte na sila po ay mailayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan po nila, lalo-lalo po ang dating Pangulong Duterte. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. At syempre po, ang panalangin po natin sa ating sarili at sa ating buong sambahanan na tayo rin po igabayan at maingatan. Maraming salamat po, mga tambay. Tis-tis lang po. At nagkakatugma-tugma na po, mga tambay. At lumalabas na po ang katotohanan. At ang katotohanan po ang magpapalayas sa kanila at magpapakulong sa kanila. Ingat-ingat po. Bye-bye.